Oras naman po ng papasalamat sa ating Diyos na buhay. Bago tayo magpasalamat, ako muna ay bumabati ng isang magpagpalang umaga. Amen. Sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos na buhay. Amen. Shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Tayo po salamat sa ating Diyos na buhay sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon sa bawat isang sa atin sa mga nakalipas na araw, minuto, segundo ng ating mga buhay. Lahat po yan, ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Ang mga tayo ng ating Panginoon Diyos na buhay, tayo tuturuan. Amen. Na dapat po tayo na magpuri sa Diyos, pagpasalamat sa ating bagay. Matutunan po natin yan sa gawin ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya po ang mag-unat magtuturo sa atin at dapat tayo magpasalamat sa lahat ng bagay na ginawa natin sa ating mga buhay. Amen. At kayo po magpagbukas po kayo sa akin sa aklat ng Hebreo. Sa aklat ng Hebreo chapter 2 verse 11 hanggang 13 po. Sabi ko dito, si Jesus ang nagpapabanal sa mga tao. Ang kanyang ama at ang ama ng mga taong ito ay isa. Kaya, hindi niya ikinaihiyang tawagin siyang mga kapatid. Sinabi niya sa Diyos, mga ginawa mo'y ihahayag ko sa ating mga katabayan. Sa gitna ng kapulungan, ika'y papurihan. Sinabi rin niya, ako'y mananalig sa iyo, tugtong pa niya, narito ako at ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos. Amen. Kaya paano tinuluan po tayo ng Panginoon na siya mismo ang nanguna para magpasalamat po sa ating Ama na nasa langit. Amen. Magpasalamat po tayo lahat katulad ng ginawa ng Panginoon Jesus. Tinuturuan po tayo bilang mga anak ng Panginoon. Sabi niya, pinagmamalaki niya tayo sa Ama. Narito ako at ang mga anak na kaloob ng Diyos sa atin. Sino tinutukoy ng mga anak? Tayo pong lahat. Kaya kung wag po natin ay mapahiya po ang Panginoong Jesus sa Ama, sa pag-hindi niya ikinaya, bagos pinagmamalaki niya tayo natin, narito ako at ang mga anak na kaloob ng Diyos sa atin. Amen. Kaya po tayo lahat dapat na magpasalamat po sa ating Panginoong Diyos na buhay katulad ng ating ang ginawa po ng ating Panginoong Jesus Cristo. Sige po, tumayo na po ang lahat at magtamas ng kamay. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos na buhay ni Sister Susan Namura Padiman. Magandang umaga po, lalo na sa ating Diyos na lumang buhay. Sa inyo, magandang umaga po mga kapatid. Amen. So, meron na ako na pinagpasalamat sa Diyos. Kasi nung nakaraang linggo, birthday nung pamangkin ko, nagpadala ako ng 200 piso. So, ito kasi medyo may problema tayo sa mata. Narong number yung send ko. 200 lang yun, pero nakabili na ng bigasyon. Eh, sabi niya, Manang, mali yung ano mo. Talagang talaga ikaw. Malako na talaga mata mo. Sabi ko, oo nga, sabi ko. So, pinag-pray ako, sabi ko, Lord, sana mabalik yung 200. So, pray ng Panginoon. Chinat ko yung, tinext ko yung nadalan ko na number. After mga 30 minutes, binalik niya sa akin yung 200. Ganun na ba ang Diyos? No? Estudyante pa yung nakatuwa. Sabi niya, Ma'am, wait lang ma'am, nasa school ako. Pag-off ko, parang nasa bahay na ako. Ibalik ko sa'yo, isend ko sa'yo yung pera. Sabi ko, salamat. Tapos sinend ko ulit doon sa kapatid ko. Sabi ko, salamat talaga. Sabi niya, Manang, yung si Bonnie, yung nagpunso namin, Manang, talagang alam ng Lord na kailangan ko na. Sabi ko, nakapunto talaga ng Lord. Sabi ko, huwag kang mamawala at sa church ka na. Kasi marami ng mabuti ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. No, sabi ko, dati yung mga anak niya, asawa niya nasa church. Sa Jemetel, Tigawayan. So sabi ko, salamat talaga sa Diyos, ang Diyos na paabuti. No? Next naman, ito ngayon, itong si Mila, problema, taga-Cavite yan siya. Problema niya, aalis na siya sa Miyerkules, papuntang Riyadh. So sabi niya, Tita Susan, wala talaga akong magpaiwas sa mga bata. Sabi ko, purihin. Sabi ko, ano gagawin ko nito? Mahirap na magpasok kay pastor. Sabi pa ka na,
na naman ako. Sabi ko, Lord, ano kaya maganda, Lord? Sabi ko gano'n. Kung kalooban mo na yung mga tao na hindi ko na ipagdadamot yung munti kong bahay, sabi ko, dito na lang kayo sa bahay. Sabi ko gano'n. Dali mo muna yung mga bata kasi mag-upisa pa lang siya sa panibago kasi fourth time na siya papuntang abroad. Sabi ko dito na lang. So, sumunod naman siya agad. So, ganun ka po ang Diyos, no? Ano kaya ang plano ng Diyos sa buhay nila? Ba't nandito sila sa Jeremiah? No? So, dating din siya sa patulad sa atin sa religion din na dati din. So, sabi ko, ang sabi ko sa ina, Mila, yung mga bata, yung mga anak mo na yan, palakihin ko yan dito sa church. Sa wala ka, kailan mag-train na yan sila. Maano sila maglingkod sa Diyos. Effective, kung kailan magpapractice lahat, ayusin na nilang buhay na sa Panginoon. At ikaw din, sabi mo gano'n. Huwag kang magano-gawa ang mga anak mo. Kung nasa akin, nasa amin ni Pastor, mapagbuti yan. Hindi ko mapapariwara yan. At ang plano ko talaga, dalhin sila sa church at magtutok sila sa church. Magtutok sila kung ano gusto na, mag-train sila. So willing naman sila. Kaya nagmaga-maaga nagising yung isa. Alas 4 pa nga nagpa-alarm na. Mami Susan, ano oras tayo alis? Di ko alas 7. Alas 7. Gagayak na sila. Bilis sila. Excited sila. Nakita ko sa kanila yung excitement nila pagsimpa. Sabi ko, manatili lang kayo. Sumunod lang kayo sa amin dalawa ni Daddy. Ako, at saka yung sa church, si Mami Ling, at yung pastora. Sabi ko, kasi yung isa kasama na kagabi sa prayer and fasting. So Lord, baby talaga sa Christian. Sabi ko, Lord, kung ano man yung inatag mo sa akin, kung yun sila yung mapapabuti naman, Lord, tulungan mo ako. Sabi ko gano'n. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti talaga ang Diyos. Lahat ang hinihingi ko sa Kanya talagang hindi ko lang masabi. Tapos imagine, si Pastor Ronnie tayo kasi kay mamaya sa pangako. Hindi ko nga siya katagalayan kagabi na sabi niya, ako daw yung nagpupush, lagi nagpupush. Hindi ko napansin, ginagita pala ako ng Lord sa buhay niya. Amen. Kasi sabi ko, wag ako ang tumayo, ikaw ang lalaki, ikaw ang tatayo. So ako naman yung push. Kailangan magpalalim tayo, ang ganyan ako sa tabi mo. Tumayo ka, huwag mo naman calling mo sa Lord. Kahit saan tayo magpunta, may baon na tayo. Kasi hindi naman tayo papunan dito sa Maine. Kailangan lalayo tayo. Kaya sabi ko, natuwa ako kagabi talagang, naano ako ba na, ganun pala kasawa ko. Ngayon ko na nalaman sa kanya na, balik mo na-inspire siya dun sa ginawa ko, yung mga preaching ni Pastora, hindi nasasayang yung mga recording ko dito kasi pinakikinggan din niya yun. Sabi ko, purihin ng Panginoon, napakadakila ang Diyos. Amen. Yun na lang yung benda ng mga anak ko. Sana hopefully, unti-unti papunta na sila sa gawain. Kasi alam naman natin lahat, nandito na yun, medyo tumbling, pero purihin ng Diyos, pero nandun pa rin ang tambalang. Ang faith ko, na darating ang panahon na iisa kami nandito sa gawain natin. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Amen. Napakabuti po ng Panginoon. Amen. Roon po agad ang pagbabalik po ng Diyos. No. Kaya po, sinasabi po ng Aklat ng Galatians chapter 6 verse 7. Amen. Sabi po dito, huwag ninyong akalain, padagayan ninyo ang Diyos. Kung ano ang inyong itinanim. Na kung anong tinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Amen. Sabi po sa ibang mga sulat ng Panginoon, gawin mo sa iba ang nais mong gawin yung bilas sa inyo. Amen. Kaya po, kung magtanim pa ng mabuti, ang mabalik sa iyo ay mabuti. Amen. Amen. Tama po yung maganda po yung hangat ni Sister Susan na mga siwa. Amen. Sinasabi po yan ng Timoteo. Amen. Chapter 3 verse 1. Sabi niya, totoo ang pahayag nito, ang sino man nagnanais na maging pangasiwa sa Iglesia ay naghahangad ng mabuting gawain. Amen. Kaya po kung hangad mo na makatulong mo sa iyo kapalaran anak mo sa Panginoon, tagahanap ka ng mga buting gawain sa Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng Panginoon. Una po si Sister Margie. Amen. Palakpakan po natin sa buhay ni Sister Margie. Sunod-sunod lang po. Kunting oras pa naman. Pray mo ang Diyos ng buhay sa mga magpalang umaga po. Gusto ko
pong i-grab yung opportunity makapagpasalamat sa Diyos dahil po ng mga nakaraan ay loaded po ang oras natin. Amen? So, gusto kong pasalamatan ng Diyos na buhay. Una po, doon po sa kasagutan niya sa aking dalangin. Amen? Dahil 2 months ago, gusto ko po specific kwento kaya lang ang oras po natin. Nakautang po ako ng 15,000 dahil po doon sa pinamasahe namin pabalik yung mga bata. Then, itong 2 weeks ago, inano na po ng may-ari na gamitin na po yung pera. So, nabibigatan po ako kasi kung saan ko kukunin yung ganun kalaking pera. Ang sabi ko sa akin ng kapatid ko, hulug-hulugan niya. Kaya lang po, yung hulog niya, hindi naman po sapat doon po sa kaya malaki pa rin po. May 10K pa po ang kulang. So, sabi ko, medyo nabigatan ako na kung napansin niyo po nung tumayo ako ng class, wala po ako sa sarili ko. Kasi nandito ako pero ang isip ko umiikot po. And then, medyo mayroong ginawa si Satanas sa ko talaga. Pero salamat sa Panginoon, dahil nag-pray po ako ng malalim sa Diyos. Sabi ko, Lord, hindi ko na kaya, nabibigatan po ako. Ang sabi niyo po sa Matthew 11:28 na ang mga nahihirapan ay lumalapit sa inyo at bibigyan niyo po ng kapahingahan. At sabi ko, Panginoon, kung may tao man ito akong lalapitan, yung spirito ng rejection, ay pinawalang bisa ko sa pangalan ng Jesus. Ganun po ang inano ko. At sabi ko, dalangin ko kung hindi po niya ako, hindi niyo po ako tatanggihan. Amen. Salamat po sa Panginoon na madaling araw, 2 a.m., na hindi po ako nakakatulog. Sabi ko, i-chat ko po yung kapatid ko. Sabi ko na kailangan na nga yung pera, kailangan ko nga balik yung ganung halaga. So, salamat sa Diyos dahil sabi ko ng kapatid ko na ate, pagsikapan kong mabayaran yan. So, umaasa ako na mabayaran. So, salamat sa Panginoon dahil po nung nakaraang araw ay bigay na po niya. So, salamat sa Diyos dahil po yung bigat, yung alalahanin ay hindi po sabi pa nga ng Diyos, diba, unahin natin siya. Amen. Kaya po lahat ng bagay ay susunod po niya. Yun po lagi kong pinanghawakan yung mga pangako niya. Akala niyo po ba yung mga pangako na inaaral namin, yan din po ay ina-apply po namin sa aming mga buhay. Kasi lahat po ng mga nakatayo ng pulpit ministry, yan po talaga ang tinitira ng kaaway, napabagsakin. Amen. Kaya sabi nga po ng ating mahal na pastora, na pinipilit po niya tayong i-depart. Amen. So, salamat sa Diyos dahil sa kabila ng mga pangit na mga nangyayari, alam naman po natin sa araw-araw nating buhay, lalo-lalo na po ako para po ako nasa Egypto. Amen. Para po ako nasa Egypto. Kaya lang salamat sa Diyos sa lakas, katatagan na binigay niya. Amen po. At yung mga pangangailangan po namin ay hindi po nagpapabaya ang Panginoon. Lagi po siya nagpapadala sa GCash. Amen. Salamat sa Diyos, mabuhay. Kasi pag-iingat gabay sa aking mga pamangkin. At kaninang umaga, kasi itong mga batang ito, pag tinutusan, nagtuturuan. Aba, nagulat ako kaninang umaga, galing ako sa labas. Pagpasok ko, nakita ko yung isa, naghuhugas ng plato. Sabi ko, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Mabuhay. At salamat po sa naman sa Panginoon. Salamat sa Diyos na buhay. Amen. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sabi po na Nadul, huwag na kayo mabalik sa sanat ng bagay. Pagkusinin mo, hingin Diyos pamagitan ng panalangin may pasalamat sa Diyos, Filipos 4:6. At palapakan po natin po natin sa buhay po ng mga nurse. Purihin ang Diyos? Sino ba magpagtitiis? Sabi ng Diyos, buhay ng ating pastor, mag-tiis lang. Amen. Amen? So, salamat sa Lord. Mag-tiis ka lang talaga. Sa buhay ko, punong-puno ng pagtitiis. 3 linggo ako namamalokot. Mabuti na lang ang Diyos talaga nagtuturo eh. Sabi ng pastor, kung maiksi ang kumot, kailangan mong mamalokot. Kulang-kulang 1 buwan, maiksi ang aking kumot. Hindi lang ako balokot, kundi ukot. Pero nakapag-tiis naman. Amen. Pero dahil may pangako ang Diyos, nagpapasalamat ako. Alam ko sa puso't isip ko na nagbubukas na ang Diyos ng kanyang palad. At kiniklaim ko yun sa mga durating na mga araw. Kung paano ako nakabalakot at unti-unti na akong nauuna. Amen.
ko ang kapurihan. Salamat sa mga magagandang mensahe na patuloy niya itinuro sa buhay ko. Pinapatuloy kong pinangahawakan na ang Diyos ay hindi ko siya nagtutulog. Nakikita niya ano yung ninanasa mo, dinidesire. Ano mo yung mga prayer mo, matuto kang magtiis, maghintay. Kasi sa tamang panahon, matatanggap mo po yan sa Diyos ko ang kapurihan. Amen. Mabuti ng Panginoon. Yan po ang natutunan na yung tutulog sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Sabi niya, natutunan niya makakaunti sa buhay na nasa managana, nasa niya maghirap, pero hindi po siya umalis sa Panginoon. Sa lahat ng naglingkod sa Diyos, lagi po natin isa-isip na sinasabi ng Hebreo 13:5 na hindi kita iwan, ipababayaan na. Sa lahat ng bagay. Sige, mayroon pa po isa. Lapakan natin ang buhay na Diyos sa buhay ng Sister Tunalisa. Ilapin. Panginoong Diyos, katulad po ng lagi kong pinagpapasalamat sa Diyos, yung po laging pinapalo ko sa akin ng pastor, yung po talaga yung ina-apply namin yung kasama sa amin buhay. Kapag dumating po yung, kapag dumarating yung bayaran ng bahay, ay di ba po yung minsan hindi po tayo nahihirapan, kaya po tayo naliligayin. Pero salamat sa buhay ng pastor, tinuturuan niya po tayo kung paano hindi po tayo nahihirapan sa mga kapatiran dito sa church. Tinuturuan po tayo na kung paano tayo mag-bagin, na hindi po tayo mahirapan, maligatan. At doon po sa pagtuturo na yun ay kailangan po natin magsubi. Kung saan alam natin ang pagsubi ay napakahirap. Pero talaga po, pag may pagsama ng Diyos ay wala pong mahirap. At hindi yun, nabayaran po namin yung pambayad sa bahay. Na-amaze nga ako sa ginagawa ng Lord na yun. Yung po pala talagang 20-20. Diba, napakaliit po niya talaga. Pero pag po pala yung nag-inipon, napakalaking halaga. Sabi ko nga po ng Lord, binibigyan niya talaga tayo ng wisdom. At ang kalawang po pagpapasalamat sa Diyos ay yung po na nakarakang pari po yung pinagpapasalamat ni Mama Mers ay mahina po nga yung pinagkakakitaan namin kasi wala pa naman pong palay. Siyempre may mga nangungutang. Tapos siyempre nagpapautang din po tayo. Tapos nung nagpapautang kami, siyempre doon din lang pa, parang ikot-ikot lang din naman po yun. Tapos po may ko nang nagbabase lang ng palay at saka din po hindi lang naman po kasi diba sa akin ng utang kasi may mga iba-iba pa rin ang tindahan. Naniningil na ako pero hindi man nila ako pinapansin. Nung time na naningil na ako, sa Lord ako nag-pray. Sabi ko, Lord, ipuin po yung mga tao kong bukas sa aking lahat. Kasi alam ko na dito, Diyos ko po yung hinili. At nung ako po ay nag-pray, binabayaran ko na. May tumawag sa akin, sabi, bakit may nagpapot yung aking utang? Sabi ko, Amen. Di, pinita ko na po yun. Sabi ko, ay kuya, yun po yung nakatotal na. Tapos pag-alis niya, pumasok agad ako sa, sa kusina. Umiyak ako. Sabi ko, Lord, grabe naman. Natouch ako sobra. Kasi, pinagpapal, lumapit nung talaga. Kasi nung, sabi ko, nung pagkayo, ayan, ay utang ko. Di, siyempre, baliwala lang sa kanila. Tumawag ako sa Lord. Kasi tinukatok ko na yung mga utang nila kasi, ano ko na, sabi ko, Lord, ipuhin ko yung mga puso nila. Kabagal mo po ang buhay nila, ganun din po ang aking buhay. At, na-miss talaga. Sabi ko nga kay Dad, grabe mo, miss ako kasi inaano pag tinash ka na talaga ni Lord yung puso nila. Kasi lagi kang hinahabol eh. Kuya, ano lang yan? Hindi na ako pinapansin. Nung tumawag ako sa kanya, siya yung lumapit. Sabi ko, ayun na, at yung nasabi ng mga kita, sabi ko, salamat. Pero alam mo, hindi pala ito yung gagawin sa aking buhay. Yung po, lahat po ay sa Diyos ko. Amen. Amen. Wala na po tayo oras. Amen. Kung tayo po ay manalig sa Diyos, lahat ng bahay katawalan natin sa Panginoon. Jeremiah 23. Sabi po sa mga salita ng Diyos, ang lagaman, wala silang pangarin ng una. Ulit sila ilang-iipon sa panahon ng tag-araw. Kaya pagdating ng tag-ulan, mayroon po silang tinakain. Ganun po ang karunungan na ibigay ng Diyos. Lahat ng mananampalataya sa Panginoon, nag-iimbak. Amen. Para pagdating ng pangailangan, mayroon pong inumin. Amen. Pag-iin po natin ng Diyos na buhay. At yun po ang aming testimony. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ko. Brother Ramone Paniran. Siya po ang papayag ng mga pangako po.